Hindi na po talaga iba sa atin. Tagal na po natin siyang pastor. Tinanong ko po siya sa si pastor kung paano ko po siya papakilala. Simple lang pong sagot niya sa akin, simplihan mo lang sabi niya. Pero para po sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, ang ating pong tagapagsalita ay dating PBCC Deacons. After po noon is nag-full-time po siya, naging head pastor po siya sa Santa Cruz, Laguna. At ngayon po, kasalukuyang nagpapastor sa Arenda Bible Christian Church sa Taytay kasama ang kanyang pamilya. Ito lang po ang sabi niya sa akin, siya po ay dating makasalanan, ngunit niligtas sa biyaya ng Panginoon at ngayon isang tapat na manggagawa ng ating Panginoon. At tawagin ng ating tagapagsalita, Pastor Cirilo Rogelio Labisores Jr. Pastor Dang po, for short daw. Okay, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Natatakot ko eh. Bakit sabi ko kaya kumpiyansa dito? Hinahanap ko yung mga tao, mga sino-sino. Sabi ko, nasaan sila? Tinitingnan ko, ang dami ng bago. Well, praise God. Hindi dahil wala sila, kundi nandiyan sila sa tabi. Hindi ko alam kung tabing naka-zoom or sa tabi lang sa baba. Hindi ko nakikita. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Mula sa Arenda Bible Christian Church, ang pagpapala, kapayapaan ng ating tagapagligtas ay siyang sumasa atin. Sa umagang ito po ay titingnan po natin kung paano ang pabagat na yan. Pero pagbalik tayo ng konti sapagkat nakatuka po sa akin ang pagtatapos ng buwang ito. Mahirap pala pag nagtatapos. Hindi mo maintindihan kung paano mo tatapusin ang kwento. Bakit po? Sapagkat ang buwang ito ay pinag-aralan natin conquering territories. Naalala po pa niyo? Hopefully, ang unang linggo ay claiming the promised land. Hindi ko alam kung sino speaker. Kasi po, centralized tayo as a PBCM family. Yun po ating titingnan. 10 to 11. Okay. Pangalawang buwan, pangalawang linggo, I will say, shout for the Lord has given you a setting. Wow, praise God. Merong siyudad na inilaan Diyos sa atin. Sa langit, maninirahan tayo doon. Atong linggo ay reclaiming our AIs. Pangapat na linggo, still very much plan to possess. Wala ho ka. Iikot na ako. Well, praise God. Meron pa tayong bakante yan. Lord willing, kung pagpapalay ng ating bayang Pasig, patuloy na pagpapala ay ayusin yan dyan. At makakuha tayo ng konti bilang parking area natin. Dapat magiging visionary ho tayo dahil wala tayong pwede na expand sa amin, sa Arenda, ay mayroon po dalawa. Hopefully, kiniklaim ko sa Panginoon na alin man dyan sa dalawa, Panginoon, baka pwedeng dagdag sa amin as a property of your church. So yun po ang tingnan po natin at napakinggan po natin. Salamat po sa basa at napakinggan natin ang kwento. Habang binabasa, pinag-aaralan ko at patuloy na titingnan natin ang tekstong ito na ating pag-aaralan pag ito ang tanong. Anong gusto mong mana? Lupa, pera. Lupa, lupa, pera. Well, anuhin natin ang lupa dito. Nandito tayo sa siyudad. May kwento po sa bagong tipan, sa Luke chapter 15, 16 downward. Dalawang parte. Bagong tipan ho ito Luke 15, 16 downward. Dalawa. Ang isa ay gusto pera. Ang isa naman ay gusto lupa. Well, nasa kanila yon. Pero kung wala kang karunungan, lupa man yan o pera, at wala kang katalinuhan, mawawala ang lahat ng bagay
na iyong ipinupudar na akalampay sa iyo. Lahat po dito sa mundo ito ay pansamantala lang po tayo. Pati buhay natin, pansamantala lang po ito. Life is not a series of chances, but a series of choices. Ano ang pipiliin mo sa buhay mo habang ikaw ay naglalakbay? Kumusta kapatid? Part-time ka ba? Or full-time? Ano ang ibig mo? Nasa iyo ang choice. Sapagkat yan pipilian natin. Bawat isa sa bawat araw ay meron tayong dapat desisyonan. Huwag nating pahirapan sarili natin para makakita tayo ng favor sa Diyos. Meron kong kantimpala yan. Ang paksang pag-usapan natin ay nakarecord na. Caleb's request for his inheritance. Ang ganda. Mana. At ang manang yan ay tinatawag natin na ano-ano ang mga dahilan bakit why Caleb's request is granted. Tiyak. Bakit? Meron tayong dalawang araw na natin. Una ay 6 to 9. Caleb remembers Moses' promise. Number 2, 10-15. Caleb remembered God's promise. So yun po ang ating tingnan. Isa-isayin natin ang kabagay na yan. Dito po sa chapter na ito ay makikita po natin at titignan po natin ang chapter 14 verse 13. Bakit tarantihan ng Diyos ang kanyang request? Bakit sabi rito, binasbasan nga ni Caleb at binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jeffrey at ibinigay sa kanyang Hebron bilang mana. His God never forgot his request. So kailangan mo nang kunin. Ang tanong, kaya mo bang kunin yan? Eh mga higante, alam mo yung mga higante, ang lalaki ho yan. Kaya ng mga sa China laro, ay 9, 7, 8 hours, ang lalaki ho yan. At hindi lang ganun, talagang malalaki. Okay, back to history. Kilala niyo si David Goliath. Ang bata, pero titingnan mo, ang dating. Laki. Yan. So, kayang-kaya by faith, David conquer Goliath. Iganti nga, ang rusas man ay may pinigten. Pag hindi ka nag-iingat, masasaktan ka. Okay, titingnan po natin ang location na ito. Ang location na ito ay napaganda. Titingnan po niyo sa mapa ay nasa bundok. Tinatawag nating kabundukan ng Huda. At ang Hebron na yan ay yun ang kanyang hinihingi. Patindi ang hinihingi niya. Hindi basta-basta siyang nanghihingi. Okay, number 1, point. Caleb remembers Moses' promise. Sa kabanatang 14 na ito ay nakilala si Josue bilang magaling na pinuno ng espiya mula sa tribo ng Huda. 45 taon na ang nakalipas. Bilang tagapagsalita ng Huda, kinausap niya si Josue, ang kanyang matandang kasamahan. Alam ni Josue ang kwento, ngunit inuulit ni Caleb para sa kapakanan ng lahat ng iba pa ng mga bata paano ang kapanahon ng iyon. Ang tinig ng matandang mandirigma ay puno ng pananampalataya. Na naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. In our times, they call it, in Jesus' name we claim for His glory. Magkakaiba po ang dating, magkaganyan. At ang matapang na pangako ni Caleb ay kanyang hinihingi. Bakit? Lumapit po siya. Kanino? Kay Josue sa Gilgal. At ang ilan sa lipi ni Huda, isa sa kanila si Caleb na anak ni Jeffrey mula sa angkan ng Sinizio. Sinabi nito kay Josue, alam mong sinasabi ni Yahweh sa kanyang lingkod. Sa ating dalawa, nang tayo na sa Kades Barneyama. Alam mo yan, hindi lihim sa iyo. Bago ang lupain sa kanluran ng Jordan, ay ganap ng naipamahagi na. Nakikita po doon sa mapa natin kanina, bago yung Hebron, ay yung mga nakapaligid ng mga lugar ay nagpahagi na yun. At syempre, hinahanap ni Caleb ang kanyang sariling pag-angkin batay sa pangakong ginawa sa kanya ni Moises
at pinagtibay ng isang panunumpa. Bagamat wala tayong naitala sa ibang lugar na tiyak na pangako kay Moises. Meron pong isang salita, tatlong beses na binabanggit. Kapag tatlong beses po binabanggit ang salita, tatandaan po natin. Alin? Ang mga salitang yan, sapagkat napakahalaga po yan. Okay? Doon sa verse 8, 9, and 14, the word says, "But I wholly follow the Lord my God." God, di ba? Is it true for us today? Or sa kanyang kapanahunan lang? Totoo sa kanyang kapanahunan at hanggang ngayon ay marami pang tao naniniwala dyan na sumusunod siya. Mayroong, well, sabi niya, si Caleb ay isa sa dalawang mga titik na bumalik na may mabuting at maganda ang kanyang pangitain. Nakita niyang favor ng Diyos. Isang ulat ng pananampalataya sa paniniwalang kailangan ng Diyos sa bansang Israel ang buhay. At magbigay daan sa kanila, kasakot ko. At kwento niyan sa pagbilang sa 13 kabanata, 26 hanggang 14 kabanata hanggang 9. Ang iba pang sumpa, ang iba pang 10 espiya ay naniwala ng Israel ay mawawasak sapagkat ang tangkin ang Kanaan. At ang Israel ay naniwala sa 10 espiyang na nagduda. Meron talagang labanan. Diba? Parehong bayan ng Diyos. Sabi doon sa Numbers 13:30, subalit pinatahimik ni Caleb ang taong bayan na nagrerekal kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Tusubin na natin sapagkat kaya na natin silang dapiin. Wow. Bagsik. Verse 9 ng chapter 14, sabi niya, huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa kanya. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh. At inapilan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag na kayong mga takot. Dalawang pangusap tatandaan natin. Una, ang Diyos na si Yahweh ay nakipaglaban sa Diyos ng mga ito. Mga higante, meron silang ibang Diyos, pero naglalaban si Yahweh at ang Diyos ito, talo. Okay? Malinaw na sinasabi. Ngunit, ang sabi niya, tayo mismo, mga Israelita, aarangkada tayo. Tiyak, panalo tayo. Bakit? The victory God has given us to conquer that promise, that Hebron. Well, praise God. Napakaganda ang kanyang sinasabi. Ang tawag doon ay huwag lang matakot. Ang takot ay nasa isang. Alisin mo. Kapatid, kaibigan, alisin mo yan. Perwisyo sa buhay yan. Ang takot. Okay? Tuloy tayo. Pangalawang salita, sinasabi rito, nang sabihin ni Caleb na sinunod ng Panginoon Diyos, hindi siya nagmamalaki. Binabanggit lamang niya ang sinasabi ni Moises tungkol sa kanya. Ang alin? Yun kabutihan ng Diyos. Pangalawang punto. 10-15. Pinalalahanan ni Caleb ang pangako ng Diyos. Pero dapat ating tingnan ay una. Sabi rito, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years. Di ba? 45 years. So, here I am today, 85 years old. Hopefully, makarating ako dyan. Di ba? Ang aking mami, kapatid ng nanay ko, ay next year, pinampangin ng 100 years. Kaya uuwi ako. Okay? Kung lulubin ng Panginoon. As verse 10a, pangalawang pangusap, sabi niya, I am still as strong today as the Moses sent me. Salamat sa Panginoon. Lakas, pinadala ko ni Elder Homer. Paring Homer, salamat ha, pinapadala mo ako rito. Pangdalhin ang salita ng Diyos. Sabi niya, I am just a vigorous to out to battle now as I was then. Ang pagsik
ako nakikipag-isa sa kanila. Ganon po ang leadership. Salamat po sa ating mga leaders ay talagang pinangkahan ang ating PBCM mission. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pangitain habang kayo ay nagkakaedad, pinagpapalan ng kalakasan ng pangitain pinagkalooban sa inyo ay magpatuloy hanggang mating panahon na kayo ay tawagin ng Diyos sa kanyang kaharian. Well done, my faithful servant. Because you follow holy to the name of the Lord Yahweh. Pangatlo, now give me this hill country, mountain. Hindi niya sinabi, baka pwede naman. Hindi. Isang utos. Give me that mountain. Galing, di ba? That the Lord promised me that day, that time, when I was 45 years old. Now I am 85. So I claim that promise. Pangapat, you yourself heard that the Anakites were there and their cities are guards and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Ang galing ng kanyang pinanghawakan. Kumusta mga kapatid? Ano ang pinanghawakan natin? Masasabi ba natin na buhay natin sa Diyos sa ating pagtitiwala sa Kanya? Pansinin natin ang mga tatlo sa apat na pahayag ni Caleb na binabanggit niya. Ang pangalan ni Yahweh. Sabi na, nangako si Lord. Nangako si Lord. Tinutulungan ako ni Lord. Narito ang isang tao na tutong pagtiwala sa pangako ng Diyos. Sino yon? Ako. Hopefully kayo. At tuloy tayo magtiwala sa Diyos. In spite of Caleb, we are here now. Live. Continue believing the God miracle. Salamat kapatid. Yung kanina ng Diyos ay patuloy nagmagawa ng himala. Until now, God is still working for our good. Okay? Sabi niya. At narito ang isang tao ngayon. Sabi niya, i-say niya ang kanyang buhay. Para kanino? Para sa kanyang kinabukasan sa mga ito. At sa kanyang mga lahi. Alam niya kung anong pakiramdam. Well, sarap. Ang sinasabi natin sa hanggang kitang Diyos eh. Hindi na kailangan makikita. Bakit? Ang Diyos ay namakwa ang presence niya. Ang Diyos na ito nagmahal sa akin. Wow, praise God. Hopefully, maranasan natin ang kalingan ng Diyos na tinutulungan tayo ni Yahweh at patuloy na nagtulungan siya at patuloy na sa Kanya at sa akin at sa ating lahat in this vicinity. Okay? Ito ay nagagalak. Matibay na pananampalataya bago ang kaganapan ng ayon. Parang nagyayabang, ngunit ito ay pananampalatayang pagyayabang dahil sa kanyang sarili, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. O rin ang kanyang pangako sa kanya, sana all. At padabang pangako ng Diyos. Do you claim the promise of God to have? On? Okay. Gusto pang anong klaseng pananampalataya na magtukan sa ating mindset, maging bahagi ng ating buhay pang araw-araw. Ang pananampalataya ni Caleb up ay pinapakita sa bahaging yon, 10 to 12. Lalagyan ng parta yun. Apat na pang-usap. Bagaman siya ay matanda na, ang kanyang lakas ay hindi nababawasan. Hindi nababawas ang kanyang lakas eh. Bakit? Maasa sa ang Diyos na ito nagbibigay sa kanya, sa atin, araw-araw, ano ang gusto natin. Oh, praise God. Sa ika-85 taon na nang siyang nakapaglaban at hindi lamang masimang kalaban, kundi laban sa mga anakim. Mga higante ho. Kaya nang sabi ko, malalaking tao ito. Sabi niya. Sa katunayan, gusto ni Caleb labanan. Mari siyang higi ng madaling lugar na ako agad. Tumatanda na kayo. Pero hindi nagbabago ang kanyang mindset. Pero gusto ko. Pag may gusto, ang sabi? Pag may gusto, pag ayaw. Mas malakas yung ayaw, well, may paraan. Anong gagawin natin sa buhay? Mananagot ka sa Diyos. Yan tatandaan natin.
Nang sa ganon, tayo mismo'y magising sa katotohanan. Tinatawag natin na pagaan sa ating kalooban. Ang bagay na yan, sabi niyan, give me this mountain. Nakikita po niyo yung ilog ngayon, may asol, ay yung Hebron. At sa lugar na yun, may karating na maliit na bayan ay Deber. Kung per yan, sinak ang lugar na yan at napakita ang katotohanan. At siyempre, ay makikita natin ang kasunod ng progress na po yun. Matapos tayo, the old city of Hebron in 1910. Hindi ko alam. Pwede siya kung paano yun ang napakitang lugar. Saan? Bakit? Walang tigil ang kanyang pagkakas. Ang pananampalataya ni Caleb sa Diyos ay hindi natin pinagpili sa mga pangyayari. Kahit may makalaban sa kaya pero 10 laban sa 2, panalo mo. Meron ka ba? Wala. At ayaw nyo. Kasi pero ako pagpapatuloy. Pag ayaw ng kaya tawag nating discouragement. Tatapos natin yan. Bakit? Hindi makabuti sa ating discouragement. Yan tawag natin ang kalakasan ay nanggagaling sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung tayo ay sumpulong, aakyat tayo sa bundok, tayo rin ay dapat magpahayag ng ating pagpapala sa Diyos. At sa kanyang kapayahang yan tayo ng tagumpay. Kaya lang po ang magigay tagumpay. Wala ho, hindi yung gusto nyo. Hindi. Ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay. Tingin mo. Tingin natin ang tagumpay na yan. I-address natin sa Diyos. Siyang may hawak ng lahat ng kaisipan, lahat ng bibig upang ibuka ang saitang granted your request. Bawat isa sa atin ay may bundok na dapat iatin. Dapat maging malinaw sa atin yan. Okay? Bawat isa, ay mayroon tayong problema. Mayroon tayong bundok. Sa spiritual na pagsaseta, ang mga anak ng Diyos ay laging humaharap sa mga hadlang sa kanilang buhay. Ngunit sa kanyang lakas na galing sa Panginoon, palalampasan natin ang ating mga problema. Gaano man kalupit ang ating paglalakbay. God is with us. Ibigan natin ng Diyos. Kapartner natin ng Diyos. Kasama natin naglalakbay ang Diyos. If we believe that He is still working for our progress. You and me, for this church, and the other PBCM churches, we claim for progress. Yun po ang ating tatandaan. At salamat dahil napakabuti ng Diyos. At isa pa, tapat na SPI, wala iba kundi si Josue. Sinukat ng 10 walang panampalatayang SPI ang mga higante laban sa kanilang lakas. Ngunit natapat subalit, sinukat ni Josue, sinukat ni Caleb, ang mga higanteng ito, wala yan. Bakit? Sapagkat lakas ng Diyos ay nanggagaling at nasa kanila. Paano natin mapapatunayan? Well, tingnan natin. His strength never failed. Talo. Once na nag-decide, kita mo ng tagumpay, talo ang mga higanteng yon. Hebron, Joshua grants Caleb's request. SP verse. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord God of Israel wholeheartedly. Buo. Hindi one-fourth, hindi kalahati, buo. Ano ba? Alam. Okay, basta buong puso. Sana all ang dapat natin gawin, aasa tayo sa Diyos. Sa kanyang paglalakbay, dahil ibinigay na sa kanyang Hebron, the old Hebron village now still living Caleb. Minsan isang pagkakataon, tinalaw siya ni Josue. Hello, uwi ka na. Hinihatid niya sa labas. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ngayon, mga kapatid, sino ang matalik ng kaibigan
sa labanan, dapat kasangga mo sa pina. Sino ang kaibigan matalik na hindi ka iniiwanan? Ibang klaseng usapan. Bakit? Marami tayong mga kaibigan. Sa panahon natin kailangan sila, nasaan? Sa panahon ng problema? Sa panahon ng kasiyahan? Masasabi pa natin, ikaw ang tunay kaibigan. Walang ibang tunay na kaibigan. Maniwala kayo. Wala. Ang Diyos lang. Bakit sinabi ng Diyos? Ang sino man na nagmamahal sa kanyang kapatid, ang sino mang nagmamahal sa kanyang kaibigan, magulang, kapatid, kamag-anak, so on and so forth, hindi ubra sa akin. Ayaw ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay mapanibuhuing Diyos. Ayaw niyang may kaagaw sa ating pagmamahal. Mahal mo ba ang Diyos? Prove it. Do it for His glory. That's an action word that God wants us. Sarap, nirahan, isang lugar na mapayapa. Word ng verse 15 na binanggit kanina. Kapayapaan ay nasa kanila. Kinikilala natin na ang karamihan sa mga tagumpay na tao ay ang mga taong lubos na nagbibigay ng kanilang sarili. Panahon sa isang bagay, ibibigay ba natin ang ating sarili ng tungko sa pagsunod sa Panginoon? Dapat lang sapagkat siya, aking tagapagligtas, ang inyong tagapagligtas. Dapat lang bigay natin due respect for His glory. He is our commander. Dapat natin susundin. Ayaw ng Diyos ng half-hearted Christian disciple. Ayaw niya. Ay mag-isip-isip po tayo. Ika nga pwede pang matras. Habang ang labanan, pwede pa. Tinatawag na yung 300, yung Spartan. Galing ng movie. Mismo, Joshua. Ang dami naman Joshua yan. 300 ang kailangan ko. Pero bago yun, ang daming training. Makasali. To the end, 300 lang ang ginamit ng Diyos. Beware. Mag-ingat ho tayo. Bakit ayaw ng Diyos? Ang sabi niya sa pahayag, Kabanata 3, 15 downward, alam ko ang mga ginagawa mo. Ano bang ginagawa natin? Nalilihim ba? Well, hindi ho nalilihim sa Diyos. Pwede mong ilihim sa kapatid mo. Pwede mong ilihim sa iyong asawa. Pwede mong ilihim yan. Pero ang God, Yahweh, Jehovah, hindi po pwede. Naka-CCTV camera. Wala pang CCTV. Ngayon lang yan. Walang bago sa mundong ito. Yung naka-invento ng CCTV, binigyan lang ng Diyos. O kaperangot, bigay ko sa iyo. Gusto pala mamumonitor. Okay, bigyan kita. Ang Diyos ay mayroong sarili. Ang sabi niya, 15, alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti sana kung ikaw ay malamig o mainit. Minsan pumunta kami sa Starbucks Gusto ng mga kasama ko, malamig. Sabi ko, malamig? Inosente. Bakit wala kasi sa bundok yan Kung malamig na lugar ang bundok, mainit na kape ang kailangan. So, kaya mainit na kape. Tawa ng tawa si Pard. So, dito po ay pinapakita po sa atin. Sabi niya, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig. Anong gagawin? Ibubuga kita. Ang tanong, saan ka ibubuga? Ay doon, sa labas, sa presensya ng Diyos. Gusto ba ninyo ng patalastas ng fita? Yung kalahating kotse? Yan? Gusto nyo? Ibang klase. Bakit? Siyempre, pagka ganyan, yung tinatawag natin na kotse ng tinatawag natin na ano ba talaga? Kanina binabanggit, I wholly follow the Lord. Kung puso ko. Pero, bakit maraming pabigat sa iglesia? Timbangan, maraming pabigat Bakit? Tanungin natin sarili, ako ba ay pabigat sa iglesia? Bakit huli akong tumarating?
supposedly mag-start on time, nasaan sila? Pero sa trabaho, formerly ho, ako nagtatrabaho din yan, walking distance lang. Ibang klase ako. Kasi meron pang grace period na 5 minutes. Hindi ka pa counted as late. Pag na-late ako ng 1 segundo, 6:06, hindi ko yan ipapasok. Pagtambay na ako sa gate. Anong gagawin ko? Aantayin ko yon pagpatak ng 6:30. Bakit? Iisa lang naman ng ano eh. Iisa lang ang bawas doon eh. Magkano yun eh? Isa lang. So antayin ko yung 6:30. Pasok. Alam na mga kasamahan ko. Mayroon dito ilan sa inyo? Kilala ko. Bakit? Hindi po pwede. Mabigat. Isang kasamahan ko sa trabaho. Kung kilala naman yung namayapa nating Viviana Gomez, Paula Besores, bakit mabagal ang production? Awa ko kasi makinarya. Hindi ko maituro. Itong sa huli, ang hirap pala. So wala, ay may something problem. Ayusin mo, trabaho mo. Eh magkabiruan kami, ibang biruan kami. Is it true? Kalahati. Kung ang ni-request mo, bakit kalahating dumating? Dahil ang puso mo, hindi ka seryoso. Bakit ang Diyos ay medyo matagal magbigay sa atin? Hindi nakikita ng Diyos eh. Itong anak kong ito, medyo pabago-bago eh. Kaya konting konting tiis pa. Before, I forgot. We enter clean in this area. As we go, we must clean. Okay? Dapat. Malinis ang lugar na ito because this is the sanctuary of God, the holy God. Cleanliness is next to godliness. We must do it practically. Tulong na po yan sa mga naglilinis dito. Alam ko ang hirap ng paglilinis. Laguna, Puloong, Arinda. Alam ko yan. Salamat sa Diyos kagat binibigyan niya akong lakas para gawin yan. At bago magsasalita, tulad nito. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Sapagkat ibig ng Diyos na buo. Bakit? Tayo ba ay tiyatawag na kalahati lang bang gagawin natin? Well, following fully the Lord. Numbers 14:24, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiba sa kanila sapagkat siya sa akin ng buong katapatan. Kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Si Caleb ay isang positibo kung mag-isip. At makikita ang kanyang sarili na naglalakbay kasama ang Diyos sa hinaharap. Hindi nag-iisa, dalawa. Ngunit nakasandal siya sa lakas isig ng kanyang Diyos. Kapatid, kaibigan, lubusan mo bang sinusunod ang Diyos ngayon? Hindi noon, ngayon, hopefully. Ikaw ba ay ganap na masunurin? Kung hindi, ano ang kailangan mong baguhin para maiayon mo ang iyong sarili sa plano ng Diyos for your victory? Gusto mong tagumpay, ayusin mo ang buhay mo. Huwag mong sisihin ang sinuman sapagkat ikaw ay mananagot sa Diyos. Anuman ang iyong hiningi. Verse 14, pangatlong huling pangusap na sinasabi niya, because he fully followed the Lord God of Israel. Kaya sabi ko, 3 beses binabanggit paulit-ulit, 8, 9, and 14. Paano kung ang buong Israel, PBCM, ay may pusong tulad ni Caleb? Tiyak ang tagumpay. Madadagdagan pa ang mga iglesia. Bakit? Sapagkat at patuloy siyang sumusunod sa Diyos. Sana all we follow God. Paano kung walang sino man sa Israel, sa PBCM, ang may pusong tulad ni Caleb? Kalahati lang. Lugi sila. Walang parte. Muli, malinaw ang sekreto, lihim ni Caleb, buong puso niyang sinunod ang Panginoong Diyos. Nagkaroon ng kabuuang pangako sa buhay ni Caleb, dapat lahat. Ito ay malaking hamon sa ating buhay, mga kapatid at mga kaibigan. Aplikasyon. Kapit na matapos.
Kumusta mga kapatid? Ano ang request nyo? Ang request ko sa Diyos in Acts chapter 16, verse 30. If you believe in the Lord, you and your family were saved. I claim it. Naligtas ako way back 1981, April 10. And that month follow, May, uwi ako ng Bisaya at binahagi ko ang salita ng Diyos. At that time, more or less, wala pa actually 1 buwan. Sumampalataya ang nanay ko sa Panginoong Diyos, sa aking tagapagligtas, na siyang tagapagligtas sa Kanya. Mahirap po iyon. Bakit? Kilala ko ng nanay ko, salbahi ako. Mukha nga lang santo. Pero sa likod, merong kabalbalang ginagawa. Sa biyaya ng Diyos, ang nanay ko, ang tawag doon ay manang. Nangunguna ho yan ng pagdadasal sa mga patay. Na sana ang mga patay ni Mr. De La Cruz ay lilipat sa langit. Sana ang kaluwa ni Mr. So-and-so lilipat sa langit. Sabi ko, nanay, eto basahin mo. Walang pwedeng lumipat sa langit. Galing dyan sa impyerno. Pinabasa ko sa kanya. Umiyak siya. Bakit siya umiyak? Itong anak niyang salbahe, tinuruan siya. Well, praise God. A short time, that moment, tumakbo siya. Bakit? Kasi nga, yung anak niya, kinahabagan ng Diyos. Sinabi ko sa Diyos, Diyos, mahal mo ako, di ba? Ang pangako mo, di ba? Ililigtas mo ako, di ba? Bakit hindi bililigtas ang nanay ko? Tingin ko yan. Okay, pagkatapos noon, bumalik siya at nag-uusap kami iba ng transition ng aming pag-uusap. Maikling kwento, anak, pasensya ka na sa buhay natin. Salamat sa pagtuturo mo sa akin. That time, wala doon ang aking mga kapatid. Dahil nandito po sa Maynila. Naghanap buhay. Isang kaibigan, kilala niyo, hindi ko pwedeng babanggitin. Araw-araw siyang nanalangin sa Diyos. Sana maligtas. Sorry for word sana. Gusto kong maligtas ang nanay ko. Alam niyo kung ilang taon? How many years? 15 years exactly. God saved his mother because he claimed that promise in Acts 16:31. Maging mindset sa atin. Sa palagay ninyo, sino ang magdadala ng kaluluwa ng magulang ninyo, kapatid ninyo, kaibigan ninyo? Sino? Walang iba kundi kayo. Bakit? Bagong buhay. In 1 Corinthians, 2 Corinthians I would say 5:15. 5:17. Medyo nag-plug na yung aking utak. Di ba? Ngunit ang sino man, sumampalataya sa kanya, isang bagong nilalang na wala ng dating pagkatao. Bago ang buhay. Buong pagbabago. Hindi 1/4, hindi kalahati, buo. Well, God's still working with us for the process that we go in the heaven holy. Welcome, my faithful servant. Hingin ho natin sa Diyos ang mga bagay na yan. Kaya pala, binigay ng Diyos ang hingi ni Caleb. Buong puso siyang sumunod. Sana lahat po tayo. Buo ba ang puso mo natin sa pagpunta sa bahay ng Diyos? O sana nag-zoom na ako. Pastor, kung palang speaker, hindi ko alam eh. Nag-zoom na lang sana ako. Sana hindi yan ako nagpunta eh.
medyo makulimlim pa. Actually, bago umalis kanina, makulimlim. Sabi ko, Panginoon, wag ka munang umulan, tapos ka ng umulan kagabi. Hiningi ko sa iyo, tapusin na. Wag nang ulan. Yun. Buo ba ang puso natin? O tinatamad lang tayo? Pumunta sa simbahan, mayroon namang Zoom eh. Well, hindi ko sinasabing masama ang Zoom. Your choice. To give glory to God. Kung sa palagay mo, makabubuti na nagsusum ka, well, kapatid, kaibigan, dyan ka. Hindi ko kina-question. Kundi ang sinasabi rito, remember the word God of Hebrews, chapter 10:25. Huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Alam nyo, ako nalulungkot tuwing linggo. Bakit? Pag ako nangangaral, tinitingnan kong audience. Ay, nalulungkot ako dahil wala yung isang kapatid. Yung kapatid niya, pag nakausap ko, napagpala ko. Bakit wala siya? Ilingon ako sa kabilang parte. Salamat sa Panginoon sapagkat ang kapatid na ito ay may bit-bit na bisita. Masaya ako. Di ba? Sana madama natin ang presensya ng Diyos na nagmamahal sa atin. Para sa ganoon, anumang request mo ay pagpalain. Bakit? Sapagkat ang salita ng Panginoon sabi niya, huwag nating kaligtaan. Maniwala kayo. May mga tao, wala rito ang kapatid. Pag nakita ko yun, pag nakita ko nun, Pastor, salamat. Wala nga. Matandaan ho siya. Hopefully nanood sa Zoom. Yun po ang ibig kong sabihin. Na dapat, muli, hindi ko kinu-question ang nasa Zoom kayo. Ang ibig ko lang sabihin, God will provide our needs to go in the sanctuary of God. Yun po ang ating titingnan sapagkat malapit ang panahon. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Dahil ang panahon ay pasama ng pasama. Buo ba ang puso ko sa paglilingkod sa ating tagapagligtas? Dapat maging malinaw sa akin. Naglilingkod ba ako sa Diyos dahil mayroong naasahang kapalit? Kapatid, kaibigan, medyo baguhin mo yung isip natin. Hindi yan ang gusto ng Diyos sa disenyo sa buhay mo. Dapat natin suklian ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mahalin natin siya. Buo ba ang puso ko sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Dalawang klase. Una, pagbigay ka ng babasahin, wala kang sasabihin or sasabihin mo, libre hong babasahin. Yun po ang ginagawa ko pag ako nagtatravel. Noong ako po ay wala pang sasakyan. Pinagpala ko ng Panginoon, meron po akong 2 gulong na sasakyan. Dala ko kanina. Namimiss ko din eh. Nagtatravel ako, meron po akong, ay ngayon lalo na, merong tinatawag na one verse evangelism, yun lagi kong dala. Kahit nasa motor, dala ko yan. Okay. Pangalawa, buo ba ang puso mo na nagdadaldal ka ng paraan ng kaligtasan para maligtas yung nakakausap mo? Para lang sa pastor na trabaho yan eh. Sila na eh. Binibigyan sila ng love life para mangaral. Yes, kapatid. Appreciate that word. But, ano ang iyong ginagawa para sa Diyos? Ang bawat isa sa atin ay gagamitin ng Diyos para maligtas ang mga taong yan. Maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Wala akong training eh. Kinakailangan pang mag-train. Ayaw ko na. Aming ano eh. Maniwala kahit hindi. Isang miyembro na kasamahan ng nanay ko, no read, no write. Maniwala kayo. Ang galing mag-evangelism. Bakit? Napakinggan niya eh. Kung ano yung napakinggan niya, yun lang yung inadaldal. Marites siya. Ang tanong, sa ating pagiging marites, is it true? Or what? Ang bibig na ito,
gagamitin natin for God's glory. Dapat lang para makinabang tayo. Oh, salamat. Kaibigan, salamat ha. Sama ko sa iyo. Born again ako eh. Sarap pakiramdam, di ba? Ayaw ko sa iyo. Bakit ka ganyan? Bible ka pa naman, ganyan ka. Bago ba ang buhay natin? Yan lang po ang dapat nating ayusin. Huwag na ho tayong maninisi sa iba. Personal testimony ay napakahalaga ho. At tandaan niyo, 2 Corinthians 5:17. Napakahalaga ho yan. Anong daldal mo ng daldal? Hindi makita sa buhay. Walang kwenta. Dapat magiging clear ang mindset natin. Buo bang nakuha mo ang pangako ng Diyos sa buhay ko ninyo? Dapat maging malinaw. Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Heart. Ang puso ng Diyos ay binigay na sa atin. Dapat suklian natin ang pusong niyan na nagmamahal sa atin. Sana sa umagang ito sa ating pag-uwi, may baong tayo. Uli, maraming salamat. May the Lord God bless you.